Hello mga sisis! Welcome to my first ever YouTube video. This is your sisi Jana, ang rakiterang Latina ng Batangas City. I am a aspiring makeup artist and a YouTube content creator. I will give you tips and tricks that will help you through your makeup journey. I've created this look using the most affordable makeup brands. I'm talking about Pink Flash. We have here DC Cosmetics, Blight Cosmetics. We have here BYS, CZ Mascara, and then other products that will help you as well. This look is great for mga katulad kong sisis na nagtitipid, such as students, mga mommies. And if you want to know how I create this look, please continue on watching. Hello mga sisis, I'm back. Naglagay lang ako ng sunscreen, contact lens, tsaka inayos ko lang din yung buhok ko off cam. Tapos, ako kasi is oily skin ako, tapos acne prone. Kasi ako kasi is HRT, I'm under HRT, kaya mabilis ako tigawatin. So, ang base ko lagi is almost matte, laging matte. Kasi, ako kasi, yun nga, since oily nga ako, tsaka sensitive yung skin ko, meron ako mga texture sa mukha. So, mas better sa akin if matte lang yung base ko lagi. So, ang gamit kong foundation is, I think, ano lang siguro to, sa Orange app, kaya sa ibang app, siguro itong Pink Flash na foundation na to is, ano lang, it's under 150 pesos or more than 100 lang siya. So, napakasulit talaga ito kasi you get the 25 grams for 100 pesos. Tapos, napakaganda of coverage niya for starting talaga. Yung sense, magsisimula tayo sa base. Maglalagay na ako ng base ko, yun nga. Ang gamit kong brush is yung manipis lang. As in, yung manipis lang na uso na brush. Oo, dito. Yun. Tapos, para kahit paano, kahit full coverage yung foundation natin, hindi ganun kakapal. Kasi, since full lang tayo, maglalagay pa lang tayo ng concealer, maglalagay tayo ng powder. Tsaka, if ever na, since mainit sa Pilipinas, so, mas maganda, less is more. So, since oily tayo, para hindi naman tayo haggard. O kaya nagkikikimagit pag lumalabas. So, mas maganda kung since beginner kayo, pwede mo kayo mag-concealer. Concealer lang kung hindi naman kayo masyadong madaming tatakpan. Yun, tapos para hindi na kayo kailangan mag-foundation. Pero as for me, I'm a baddie. Medyo extra tayo. Gagamit tayo ng foundation. Pero, since hindi ko lang nakapagagamitin tonight, ang gagamitin ko na magpa-focus na ako sa foundation na much lesser since magka-concealer pa naman tayo. Maganda tong foundation to kasi yung foundation na to is full coverage. Tsaka, yung shade range nila, though, it's 5 lang ata, 5 lang ata or 6 yung shade range nila. Pero, yung shade range nila, nakakater na nila yung morena. Tsaka for its price ha, you get the foundation naman na hindi na maputi. Tsaka, may coverage na. So, sulit na siya. Apply ko lang siya all over the face. So, mas magandang trick nito, wag na kayo maglagay yung medyo gitna ng mata. Huwag na kayo masyadong maglagay ng foundation para hindi siya ganun kakiki. Mag-focus na lang kayo sa part na kailangan nyo lagyan ng foundation. Tapos, since ito matte foundation, mas maganda kasi ito kasi ito is nagsaset lang talaga siya agad. So, hindi siya ganun para good for oily skin nga. So, mas maganda kung i-blend natin agad. After natin ma-blend yung foundation natin, next is concealer. I have 2 recommendations ng concealer sa inyo. We have here the Beauty Glaze Concealer, tsaka yung Pink Flash Concealer. Na-purchase ko ng ata tong Beauty Glaze Concealer na to for more than, siguro 100, parang 100 pesos lang ata siya or 110 sa Orange app. So, napakasulit nito. I bought the shade medium. Tapos, since ako kasi, gusto ko ng medyo bright yung under eyes ko pag naka-concealer. So, I use ito naman, mas maganda din to kasi full coverage din siya. Tapos, 100 peso lang din siya. Ito, good for oily skin to parehas. Tapos, ang masasabi ko lang to dito sa Beauty Glaze na to, mabilis siyang mag-set. So, kailangan natin mabilis mag-blend. One at a time lang para hindi tayo masyadong mahihirapan mag-blend, no? Kasi nagsiset siya agad. Parang, pagkalagay mo siya, lagay mo na siya agad. So, maglalagay lang dito under ng mata, sa may ilong, sa may forehead, baba, saka dito sa taas, yan. Para matangkan lang natin yung mga dark under eyes. Tapos blend ko lang siya agad. Yan. Gusto ko dito,
Hindi siya mabilis mag-crease. Yan. Yun. Tapos since oily skin nga ako, for contour naman, since oily skin ako, nagki-cream contour ako. Ito, yan. Ito yung paborito ko, na cream contour. It's from DC Cosmetics. Oo. And I'm in the shade Chestnut. As far as I know, nabili ko siya parang 70 pesos lang ata siya. Oo. At the time, siguro, parang nabili ko siya um, siguro last February ata. Until now, marami pa siyang laman. Ako naman kasi, sa totoo lang medyo insecurity kasi talaga yung masyadong narrow na mukha. So, hindi ako masyadong nagpaplakado ng contour. Oo. Ang gusto ko lang is, ang contour ko lang is yung forehead ko, yung nose. Yan yung forte ko talaga, yung nose contour. Tsaka, konti lang siya sa cheeks. Oo. Basta may dimension lang siya. Yun. Since yun nga, naglalagay ako sa... Ang ginagawa ko is, ito, hindi ko siya dinedirekta sa mukha. Ang ginagawa ko is, dito sa palad. Sinilagay natin pang cream contour sa palad. Ang ginagawa ko, itong angled brush yung ginagamit ko. Synthetic siya. So, maganda siya sa mga cream products, mga liquids, ganyan. Ang ginagawa ko, hindi siya dinedirekta sa mukha. Ang ginagawa ko is, piniprep ko yung mismong brush para yung brush mismo, yung ilalagay natin sa ating face. Kasi kapag product minsan, yung dinedirekta natin yung product sa mukha, nangyayari nito, masyado tayong madaming inilalagay. So yun ang ginagawa ko, ito, nalagay ko yung baba, nalagay ko itong Tsaka hindi masyadong harsh yung contour natin kapag naglalagay tayo, no? Sa brush tayo naglalagay. Nalagay sa kilid. So yun, naglalagay ako ng yan. Tapos, after ng nose ko, hindi ko siya masyadong biniblend. Ang test after naman ito is, kumukuha ako ng synthetic na angle brush for our face contour naman. Yan, ginagawa ko ito. Dito lang. Yan. Tapos, sa forehead. Kita niyo pa yung diferensya. Mas coated to. Pero light lang, hindi siya yung ganun kasi ito kasi yung contour na to, yung chest na to. Tapos gusto ko kasi, siya, balance na yung cool tone tsaka warm tone. So, hindi ka na masyado mahirapan. As for me, na hindi na masyado naglalagay ng contour. Yun na lang ginagamit ko. After natin mag-blend ng cream contour, magbabalik tayo to highlight. Ito yung pinakita ko sa kanina na pink blush na concealer in the shade 03. To highlight lang yung mga gusto natin na ma-brighten palalo. So, as for me, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ang ilalim natin ba tayo? Konti lang. Ganito lang siya. Tapos, yung bridge ng nose natin, yung forehead, baba, tsaka cupid's bow. Tsaka ito. Yan. Yung gilid nito. Ayan. Para ma-brighten siya. Tapos, meron akong maliit. Isa pang minsan kasi pumibili kayo nung, meron kasi minsan na set ng pink flash na foundation, meron ng concealer, tapos meron siyang maliit na ganito. Yan, yung maliit na sponge. Ito ginagamit ko siya para mas ma-reinforce ko yung highlight, tapos hindi siya yung makalat. Tapos, beblend ko lang siya. Tapos, yung mga ganito mata, yan, yung pagka-blend mo yung concealer mo, pwede mo na siyang isama yung eyelids para ma-prep mo siya for eyeshadow naman. After natin ma-blend yung highlight,
Meron tayo, di ba pinrep natin yung, ano natin kanina, yung contour natin, yung contour brush natin maliit. Pwede mo ulit i-reinforce yung nose contour mo kasi minsan, pag napapadami yung highlight mo na nilagay, medyo natatakpan yung contour natin. So, pwede natin siyang i-reinforce ulit. Para mas lakado pa yung ilong natin. Yan. So, after nito, to set naman my under eyes, gumagamit lang ako ng face powder. It is from naman, ano siya, it's from Misty. Nabili ko lang siya sa TikTok shop. Tapos, or anything light naman ito, light. Light lang na powder. Yan, pwede mo siya pang, pang set ng under eyes mo. Disclaimer man, I'll be using Lamelia here, Misty. Ito yung mga worth 30 pesos or 40 pesos na mga products. So, oo, medyo questionable kasi baka mamaya hindi FDA approved. Disclaimer na lang, use it for your own cost. Hindi naman ako nag-advertise na pumili kayo ng mga ganitong products kasi mura, kasi mas maganda. Oo, use it for your own cost pa rin. There are a lot naman na mas mura na local products natin na FDA approved. So, kung meron kayo, mas maganda yun, guys. So, I'm just here naman sa giving you ideas o kaya showing you naman na yung mga nabili ko nga na products na mas mura talaga. Sobrang mura. So, use it for your own cost pa rin na yung mga products na to. So, yun. Ito nga yung lighter color nga ng ating pressed powder. Mas maganda siyang pang set. So, ang ginagawa ko, itong triangle na powder na to, ito yung ginagamit ko. Ginagawa ko ganito. Yan. Piniprep ko yung ating brush. Tapos, pag hindi siya mag-cakey, ang ginagawa ko, ito yung trick. Pag nag-ano kayo, ito siya, ganun yung product nyo. Yan. Yung product, prep nyo talaga yung puff nyo para yung pressed powder hindi ganun kakapal pag nilagay sa under eye nyo para hindi siya magbukang cake. Ayun, nalagay ko na siya sa ilalim ng mata. Sa baba. Mag-prep nyo talaga para maiwasan natin. Pag natapos ko na, naglalagay pa rin ako ng pressed powder all over the face. Pero, wala akong murang-murang pressed powder na katulad ng ito. I'm using the Maybelline Fit Me na foundation. In the shade, nakalimutan ko yung shade, pero yun, itong ginagamit ko pang all over the face. Yan. Para yung mukha naman natin is, hindi naman parang mumu. Do. Yan. First naman yung mga contour natin sa mukha. I'll be using this light by Careline in the shade Butterscotch. No, ito ata, yun. Kita-kita niyo naman, kasi gustong-gusto ko talaga siya. Is na-heat pan ko na talaga. Mas maganda talaga ito kasi warm tone. Tapos, yun, pwede mo siyang, ginagamit ko siyang pang contour. Kasi, it gives dimension pa rin. Yan. Yan. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako masyadong nagko-contour. So, ang ginagawa ko, binabronze ko lang yung mukha ko. Yan. Meron na tayong mga dimensions. Yan, nabalik natin. Hindi tayo magplato. kasi kasi nag-press powder tayo. Yun, after naman ito, meron pa rin ako, I have here also this Vice Cosmetics na, paborito ko din talaga to. Itong Vice Cosmetics na powder, it's the Aura Contour. Parang bihira na ako nakakita na YouTuber na merong ganito. It's my favorite also. It's Aura Contour. As you can see, nahipan ko na rin siya kasi paborito ko talaga siya. Yun, ito naman, yan. Ginagamit ko rin siya pang bronze. Ginagawa ko talaga, dinidifuse ko lang siya. Hindi ko siya masyadong dinidefine. Ngayon, ito, yan. 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 To reinforce naman yung contours natin sa nose, ang ginagawa ko naman is, ito talaga. It's a steal, I can say. Nabili ko lang siya sa TikTok shop for, I think for more than 30 pesos also. Alam ko pag all the products, gagawin ko yung makakaya ko para ilagay ko yung link sa baba for you to be able to know where to find these products. Ito, I bought this contour product. We have here the cool tone na meron itong warm tone. Tapos meron na siyang brightening. Pang brighten. So, tapos meron siyang pang highlight. So, it's a steal for more than 30 pesos talaga. So, yun nga, sabi ko kasi nga, disclaimer, hindi ko po kayo ina-advertise na bumili ng mga products na super mura na maaaring hindi naman FDA approved. Buy it for your own cost. No? Bumili lang ako kasi talaga maganda talaga yung reviews. So, yun nga, I'll do my best to post the link na in the description box para mas mabilis na siya makita. I'll be using this Ingold contour brush, na blending brush, to further contour naman my nose.
I'll be putting this one. Medyo kutong siya. Don't forget to top para hindi naman ganun kadaming product, no? To lessen the product. Talagang paborito ko talaga ng nose contour kasi gusto ko yung, sabi nga ni Ate Raf, gusto ko yung ilong ko pag pinitik mababasa, para mababasa niya siya. Sobrang nipis. So, blend natin. Yan. Yan. Tapos after naman ito, ang mix na natin is ice. Pero, before tayo mag-ice, let's bake muna. As a girly na pawisin, napaka-essential ng baking. Kasi, para yung oil natin, hindi tayo masyadong, kung mag-oil man tayo, hindi agad-agad na pulas. No? I'll be using this Lamelia. Lamelia, this powder. To bake. Yung mga sides ng nose natin para mas ma-reinforce yung contour. Tapos, yung ginamit natin kanina, triangle na itong ginamit nating triangle na brush. Ayan. Pang reinforce ng contour natin. Para if ever na lang din magka-meron nga tayo ng mga shadow sa ilalim ng mata natin, mabilis lang natin siyang matatanggal. Sa nose, sa forehead, yan. Tapos kung gusto nyo i-cut din to, pwede naman. So yan, pwede na natin i-cut. Cut na lang din natin yung yan. Pero konti lang kasi ayoko na masyadong harsh yung contour natin. Yan. Tapos, after nito, pwede na tayong magkilay. For kilay, marami naman tayong option. We have pencil, we have powder, pomade, brow mascara. But for me, nilalagyan ko lang ng powder yung kilay ko. Para lang mapunan yung mga sparse area na kailangan natin punan. Ang tag ko kasi talaga lagi sa kilay is lifted. Kasi, kung sa totoo lang, kilay frames the face. No? Tsaka, kilay frames the face. So, ang ginagawa ko is nililift ko talaga gusto ko talaga lagi yung lifted look. No? Tsaka yung hindi siya masyadong plakado. Pero, I always make sure na yung kilay ko is talagang defined. Defined at the same time, hindi siya yung parang blocky brows. Gusto ko pa rin talaga feathered. Sorry, it's my first time vlogging kasi kaya kung nagsaslaughter man ako sa words, please bear with me. I'll make sure to do better next time. Let's help me in my journey naman into improving. I'll do my best every time. So bear with me now. Kung meron man akong words na hindi ko agad masabi kasi it's really my first time doing a video. So please bear with me. Tapos yun nga, pinupunan ko lang yung mga sparse area ng brows ko. Para pag magpo-pomade ako, makikita ko na lang kung alin yung for kilay, I always do the feathered look. Saka blend your kilay. Hindi ako into laminated talaga. I'm into feathered, pero at the same time, gusto ko ay yung feathered pero as in hindi siya dikit sa balat. Kasi may nagkikilay kasi na dikit sa balat. And for I always make sure na yung kilay ko is waterproof. Na smudge proof. Para hindi tayo masyadong maglapot. For my kilay, I'm using this DC Cosmetics na eyebrow pomade. Ito, paborito ko din to kasi it's self-setting. So, for as a pawisin girly, talagang waterproof talaga siya. Ay, ginagawa ko lang, nililip ko lang yung mata. So, yun, naglalagay lang din ako ng hair stroke sa unahan ng kilay para feathered talaga siya. After mo ma-fill in yung kilay natin, naglagay na din ako ng brow mascara off cam. Iko-carve ko naman siya using yung natira na foundation sa likod ng ating ng kamay. Yun lang yung gagamitin ko na pang-carve ng kilay. Parang lang malinis yung kilay natin, no? Kasi
Mas maliwalas tingnan pag yung kilay mo is malinis. Oo. I'm using a flat brush. Using a flat brush naman to color my brows. Tapos tatap na natin siya. After natin ma-curve yung brows, isa-set naman natin siya using this brush. Medyo, ano siya, medyo dense brush, tapos medyo bilog. We'll be using naman this white one sa powder na to. I've used na a clean brush na lang to blend. For eyes naman, I'm just going to do a bronzy eye. Easy lang. Na yung bronzy eye naman, magagamit naman natin siya sa events, everyday use. In all events, pwede naman siya. So, we'll do that na lang. Para hindi siya ganun ka-complicated. And then, I'm always, hindi na ako gagamit ng eyeshadow palette. Ang gagamitin ko na lang is yung bronzer na ginamit natin sa kanina. For eyeshadow, I'm just going to use this Vice Cosmetics Aura Contour na ginamit natin kanina in the shade For Sure. Ito lang tayo. I'm going to use this dense na blending brush. Ilang natin dito. Ang ginagawa pag beginners kasi dulo ng mata before mo siya i-blend inwards. Tapos ang hawak ng brush natin, laging dito lang. Para less yung pressure. Yan. Blend nyo lang siya by circular motion. Tapos, blend mo siya inwards. Build lang natin. Kapag nagawa na natin siya as transition, kukunin naman natin yung Like as Light by Curline, the shade Butterscotch naman. Tapos, mas deeper kasi siya with the same brush na para hindi kayo ganun kahirapan. Ang essential lang talaga sa beginner, kapag hindi pa kayo masyadong batikan sa eyeshadow, ito yung ina-advise ko. Magka-meron lang kayo ng isang malaki-laking blending brush, tapos isang dense na mas maliit na brush. And you'll do good. Kasi itong dense na brush na ganito, pwede mo na siya pang lower lashes, tsaka pang pack nyo ng eyeshadow, no, para mas precise, para hindi kayo masyadong mahirapan. Yan, lalagyan ko lang ulit siya sa outer corner. Since, pasok mo lang siya inwards. Oo, kung gusto mo, medyo foxy yung mata, pwede mo siyang i-outward na ganun. Pero medyo naka-point siya. Yan, kapag hooded yung eyes nyo, keep your eyes open lagi. Para makikita nyo yung mismong crease nyo. Tapos mag-transition kayo sa mas mataas na part ng crease nyo para kita kahit nakamulat kayo. Yan. Pag okay na tayo dito, sunod natin gagawin is, meron tayo yung contour natin kanina, meron siyang darker shades. No? Yan. Ang gagawin ko, itong shade na to, ayun yung ilalagay ko sa ilalim ng mata. Yan. Tapos, yung natirang shadow, pwede mo siyang ilagay dito sa dulo. To further smoke naman the lash line. Yan, pero medyo may definition. So after nyo ilagay yung deep shade sa mata nyo, kunin nyo ulit yung blending brush na ginamit nyo kanina, pang-blend nyo lang siya, i-merge nyo lang yung color na transition natin, tsaka yung ating deeper shade na nilagay, para mag-mesh sila parehas. Tapos, ito din, i-blend mo na lang din yung sa ilalim.
using the same brush. Oo. Yan, tapos na siya. If you want, after ng shadow natin, we can stop here na, o kaya you can put on light shade na lang ng eyeshadow sa gitna ng mata natin. But for me, I have here in eyeshadow, I bought this beautiful eyeshadow on orange ulit. Tingnan niyo kung gaano siya kaganda. Wait. Yan. Ganito siya. Lahat siya glittery. Topper color siya. Iba-iba siyang kulay. Yan. Tapos, ilalagay ko yung ayan. Ilalagay ko yung shade na to kahit yung fingers mo na lang. If you want, pwede yan. Ilalagay ko lang tong gitna. Yung bronzy shade. Yan. Mas better kasi pag yung mga ganito na shade ng eyeshadow, yung mga gantong topper, pwede na siyang fingers na lang. Tapos yan, pwede mo na siyang malagay mo na lang siya sa gitna ng mata mo. Hindi siya ganun nakakat. Yan. Binigyan ko na kayo different lighting para makita niyo talaga yung yan. Yan siya. Very simple lang siya. Topper color lang. And para naman sa brow bone, lalagay lang natin itong shade na to. Itong shade na to sa brow bone natin. Yan. Tapos, sa inner tear ducts din. Yan. Tapos after nito, pwede na natin itas yung ating mga loose powder. Good thing na naglagay tayo ng loose powder kasi yung topper na nilagay natin kanina, hindi even if lumaglag siya, hindi siya ganun dumikit sa mata natin. Tapos, i-reinforce ko lang yung contour natin ng konti. I'll be using this Vice Cosmetic one. First lang natin. Yan. Fancy shade na nilagay natin sa gitna ng mata, pwede na natin ilagay din dito. Sa ilalim. Dito sa mata natin dito. Sa inyo kung kayo ay mag-eyeliner pa or hindi na, pwede na kayo mag-straight to mascara, lashes. But for me, I'll be using this Mia eyeliner. Ano siya? Ink eyeliner siya. Pen. Waterproof din. Siguro nagkakos lang siya din 100 lang dun sa orange app. Yan. Yun ko, super maliit lang din na tong peel. Yan. Ganito lang. Tapos wait lang natin siyang mag-dry. I'll be curling my lashes na. And I'll be putting mascara. This mascara is CZ. It's a very waterproof mascara. Kung makikita niyo yung review sa TikTok, napaka-viral nito. It's very waterproof. So make sure na kapag gagamit kayo nito, meron kayong makeup remover. And I'll be putting lashes na lang off. I'm already done with my lashes. Napakalaki talaga ng nabibigay na diferensya ng lashes. The lashes that I used was this one. This style. Para siyang para siyang lash extension. For me, nabubuhay niya talaga yung mata ko. And then, after that, maglalagay naman ako ng white eyeliner from DYS. It's their soft white, shade 23. Maglalagay ako dito sa ilalim ng mata. Kita niyo pa rin siya. Tapos nabuhay niya naman ako. And for blush naman, I'll be using this blush. It's from Kissy na blush. Yan, parang baby pink siya in the shade 1. I only bought this parang 20 pesos sa Orange app. Yun lang. Super mura niya lang. Tapos ang placement ng blush ko dito lang. Tapos I always ng cheeks ko.
Ayan. Hindi siya masyadong nagpipik ng camera kasi baby pink lang talaga siya. Yan. Tapos, yung highlight kanina, yun na lang din yung gagamitin natin na pang-highlight. Itong, yan. Itong shade na to. Ito na lang din yung gagamitin kong pang-highlight. Very soft lang siya. Itong palette na to, napakalaking tulong na niya kasi it has brightening powder, tapos though kahit hindi opaque yung masyado yung highlighter, kita mo naman siya. Kita mo yung parang basa. Hindi siya yung dito. Yan, patapos na tayo sa look natin. Dahil ang gagawin na lang natin is lips. For lips, ang gagawin ko namang lip combo is may nabibili tayo dito. Itong gamit kong lip liner is actually a brow pencil. Pero since creamy siya, I only bought this for 11 pesos. Nabili ko lang siya sa market. Oo. Dun sa bata pa lang tayo nag-e-exist na. Yun ang gagamitin kong lip liner. I always overline my Cupid's bow. Tapos, ang ginagamit ko lang is yan. I overline this top part. Tapos yung dulo ng ito natin. After this part, ito naman. Same as na top part, yung overline ko lang din yung baba, tapos i-connect ko siya sa labi ko sa dulo. Yan. After nito, I'm going to put a liquid lipstick from Pink Flash. Itong liquid lipstick na to in the shade P01. In the shade P01. Pero konting-konti lang because we will be putting another liquid bullet lipstick naman. Yan, ganun nga to. After natin siya ma-distribute, I'm gonna put a Light Cosmetics by Caroline in the shade Pudding. Yan. And this is the final look. Napakaraming salamat po sa panonood ng YouTube video ko. Sana po supportahan niyo ko in my next coming videos. If you like this video, if you find this video helpful, sana matulungan niyo po ako by subscribing, liking, and tapping the notification bell sa YouTube channel ko po para mas updated kayo sa mga susunod kong video. Salamat!